Amen. So, tumako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito ay mababasa po natin sa Philippians chapter 3, verse 13 to 16. No? Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 16. It says, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Amen. So, napakabuti ng ating Panginoon sa binigay niyang salita. O dito makikita natin, mga kapatid, kung paano tayo binibigyan ng encouragement na ating kapatid na si Pablo. No, dahil sa yung una talaga na nakita sa Christian ng nanampalataya na tinawag ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya salamat sa salitang ito, mga kapatid, no? Binibigyan niya tayo ng encouragement bilang tayong mga mananampalataya. Isipin niyo, mananampalataya na po dito, mga kapatid, no? Kaya tayong lahat sa pagsalubong ng bagong taon nito ay patuloy nating lasapin, no, ang biyaya, kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinamagatan ko pong itong bagong taon, bagong pag-asa. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo ang Diyos na buhay. Kayo ang Diyos na puspos ng pag-ibig, biyaya, habag, awa sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat sa iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Ama. Ama, sa oras na ito, anuman ang mga balakid sa aming kapaligiran, tanggalin mo in the name of Jesus of Nazareth. Anuman gawa ng kalaban, kinakasout namin yan, pinaburn out in the name of Jesus of Nazareth. Ma, sa oras nito, i-empty vessel mo lamang po ang iyong lingkod. Gawin niyo po akong sisidlang na walang laman. Kayo lamang po ang maghari. Ang salita mo lamang po ang magmutawi sa aking bibig. At kayo lamang po ang makita sa akin, Ama. Ganon din po sa aking mga kapatid na nakikinig at makikinig pa sa iyong makapangyarihang salita. Buksan mo ang kanilang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang spiritual heart, upang maramdaman, maranasan, higit sa lahat, maunawaan nila, Panginoon, kung anong nais mo sa mensahe mong ito. Kaya, Ama, kine-claim na po namin ang katagumpayan, the victory in the name of Jesus. Amen. So, sabi nga sa ating paksamang kapatid, bagong taon, bagong pag-asa. So, napakasarap pakinggan, mga kapatid. No, title pa lang ng ating pagbubulay-bulayan, mga kapatid, ay fresh revelation na. Bagong taon, bagong pag-asa. Naniniwala po ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. So, mga kapatid, dumanas tayo ng iba't ibang mga kapagsubukan, iba't ibang mga trial, iba't ibang mga sitwasyon nakarang 2024. So, kumusta po ang 2024, ang nagdaang taon sa ating buhay? Ano po ba yung napulutan nating mga aral sa ating mga buhay? Alam natin, iba-ibang napulot natin, mga kapatid.
At so ngayong bagong taon, tinatanong tayo ng ating Panginoon kung ano ba yung plano natin this year. Kung ano ba yung plano natin this year sa ating mga buhay. Kung ano ba yung mga goal natin sa ating buhay. Tinatanong tayo ng Panginoon kung paano natin sa mabibigyan ng kaluguran o kalwalhatian nitong 2025. Diba, nabasa natin kanina sa sulat ni Pablo, mananampalataya na po yung kinakausap niya. Kahit siya mismo, hindi niya inaangkin na siya ay okay na. Alam ni Pablo na siya ay ligtas na. Alam ni Pablo na pagdating ni Jesus Christ, siya ay makakasama niya. Pero yung pagtuturo ni Pablo dito, yung pagbibigay niya ng encouragement sa atin mga kapatid, ay talagang grabe. Pinapakita niya dito na parang hindi pa tayo ganap. So tama naman po. Bakit? Kasi nga, nandito nga tayo sa mundong ito. Alam ng Panginoon, alam din ni Pablo na hindi tayo perfecto. Hanggat maaari, sa ayaw at sa gusto ng bawat isa sa atin mga kapatid, nakakagawa tayo ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya nga, bagong taon, bagong buhay. Isipin nyo, ako nga, habang nag-aaral ako ng Santa, oo nga no, Lord, bakit may bagong taon? No, bagong taon. Bakit pinigay niyo yung may bagong taon? Bakit may New Year? Ano yung purpose ng ating Panginoon? Amen? Nakaka-amaze, di ba? O nga, bagong taon. Lord, Kristiyano na ako, Lord. Lord, mananampalataya na ako, Lord. Lord, tumatayo na ako sa pulpit, Lord. Lord, nagpapagamit na ako. Lord, lahat ginagawa ko sa gawain mo. Pero bakit may bagong taon pa ako, Lord? Wow, grabe yung revelation, di ba? Totoo nga naman, lahat tayo nagagamit na ng Panginoon, pero pinupus tayo, bagong taon, bagong pag-asa. Grabe si Lord. Kaya yung nababanggit natin sa Isaiah 4:19, no? 18:19, na talagang gagawa ang Panginoon ng panibagong landas. Doon sa may disyerto, magpapatubig siya. Grabe. Grabe ang ginagawa ni Lord sa buhay ng kanyang mga anak na nananampalataya. Meron lagi tayong bagong taon. Meron lagi tayong bagong buhay. Yan ang gusto ng Panginoon sa ating mga anak niya. Ini-increase niya tayo. Binibigyan niya tayo lagi. Hallelujah. Totoo po yan. Kaya pala may bagong taon, bagong pag-asa. O yan. Kaya pala may bagong taon, bagong buhay, merong bagong hope. May pag-asa. Kaya si Pablo, ini-encourage niya tayo na magpatuloy lang na magpatuloy. Kahit naaring ganap na natin ang salvation, nakuha mo na kapatid, pero gusto pa rin ng Panginoon sa bagong taon nito, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw, kapit lang. Dahil malinaw na malinaw, Romans 8:31, kung ang Diyos ay panig sa inyo, sinong laban sa inyo? Di ba sabi niya sa kanyang salita, ang mga anak ng Diyos ay nakahawak na sa kanyang kamay, hindi niya bibitawan. So, bagong pag-asa, bagong buhay na mararanasan natin, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa mga kapatid. Kaya nga merong past and previous. Kung titignan natin yung past, 2024, ang dami nating mga naranasan. So ngayon may bagong taon tayo, may present tayo, may previous tayo ngayon mga kapatid, na pagbubulay-bulayan natin. Kaya sa bagong taon, bagong buhay, ang nangyayari, ang gusto ng Panginoon sa atin, mag-repenish tayo, mag-reflection tayo. Alalahanin natin yung mga nakaraan.
alalahanin natin yung mga nangyari sa atin. Gusto ng Panginoon na makita natin yung mga nangyari sa atin. Mapag-aralan natin, ibig sabihin, kumukuha tayo ng lesson. Kaya kanina, yung introduction natin, ano ba yung mga nangyari sa atin na nakaraang taon? Bakit? Para makita natin kung ano ba talaga yung bagong taon. Bakit may bagong taon? Bakit may bagong buhay? Oo nga naman, kung hindi pa kikita, kung hindi pa bibisyon ng Lord yung nakaraan, ano yung masasabi natin sa hinaharap? Di po ba? Amen? Amen. Totoo yan, mga kapatid. Alam nyo, kaya gusto ng Panginoon, revelation, na binibigyan niya tayo lagi ng pag-asa. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, lagi tayong may pagbabago. Meron tayong pagbubuti, pag-aayos sa ating buhay mananampalataya. Dahil napakalinaw sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay bago na. Wala na yung iba, napalitan na ng bago. So kaya gusto ng Panginoon bilang encouragement sa atin mga kapatid, bagong taon, bagong buhay, nag-grow po tayo, nale-level up po tayo, namumove up po tayo, nagkakaroon tayo ng transformation dahil sa kanyang salita, sa pag-aaral sa sanctifying grace, ay gradually, unti-unti niya tayong pinapaging banal. Kaya pala may bagong taon, may bagong buhay, dahil gusto ng Panginoon maging banal po tayo. Grabe, revelation. Amen. Grabe yun. Nakakaiyak, mga kapatid. Totoo. Gusto ng Panginoon, kahit bago ka na, maging bago ka. Handaan po natin yan. Gusto ng Panginoon, kahit binigyan ka niya na ng bago noong 2024, ngayon 2025, maging bago ka pa rin. Diba, tignan nyo, revelation na naman. Gusto ng Panginoon, bago na tayo, pero babaguhin niya pa tayo. Bakit? Gusto ng Panginoon maging blameless tayo sa paningin niya. Gusto ng Panginoon, lagi tayong malinis. Grabe, yung pangangalaga ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Ganyan kagrabe mang-alaga ng anak ang ating Panginoong Diyos. Amen. Wow, grabe. Dahil sa pag-asa niyan, mga kapatid, bagong buhay, bagong taon, bagong buhay, gusto ng Panginoon ma-level up yung ating pagtitiwala. Amen? Hindi lang tayo yung puro pag-asa, kundi dapat magtiwala. Sabi nga, huwag ka lang maniwala, kundi magtiwala. Ang hirap kasi kung puro tayo naniniwala kung may Diyos. Naniniwala akong ganito, pero hindi ka nagtitiwala na kaya niyang gawin ang lahat para sa ating buhay ngayong 2025, mga kapatid. Amen? Gusto ng Panginoon, bagong taon, bagong buhay, bagong pananampalataya. Male-level up po tayo sa ating pananampalataya. Kung dati meron tayong doubts lagi, gusto ng Panginoon mabawasan ang mga doubts na yan. Gusto ng Panginoon mabawasan ang mga negative thinking na yan. Gusto ng Panginoon mabawasan ang lahat-lahat na mga hindrances na yan sa ating mga isip. Amen? Kasi napakalinaw. Gusto ng Panginoon ang ating pananampalataya ay mag-level up hanggang langit. Bakit? Kasi napakalinaw ng kanyang plano sa Jeremiah 29:11. Amen. Amen. Ang plano ko sa inyo ay plano na iyong ikabubuti, hindi ikakakasama. At ito ay plano na nagbibigay ng punong-puno ng pag-asa. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng punong-punong pag-asa. Kahit nahihirapan tayo sa mundong ito, gusto pa rin ng Panginoon na punong-puno ang ating pag-asa sa Kanya.
Paano natin mararanasan ito, mga kapatid? Siyempre, dapat tayo ay magtiwala. Kailangan yung faith natin abot hanggang langit bago po natin maranasan. Totoo yan, mga kapatid. Ganyan kabuti ang ating Panginoon kung paano niya tayo i-push sa kanyang mga words na yan. Amen? Reminder, mananampalataya ang kinakausap ni Pablo, hindi mga unbelievers. Sabi niya, tayo ng mananampalataya. Alam ni Pablo kung ano ang mga buhay ng mananampalataya. Kaya tayo din, mga kapatid, alam natin ang ating mga bawat buhay mananampalataya. Ginagamit tayo sa ubasan ng Panginoon. We are servant of God. Sabi nga sa awitin natin kanina. Tingnan niyo, Revelation. We are servant of God, mga kapatid. Alam natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Alam natin kung paano tayo nakikipagniig sa Diyos. Alam natin kung paano natin kinakausap ang Diyos. Alam natin kung gaano tayo ka-level up. Kung paano natin kausapin ang Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, anak, i-level mo pa yan para makarating ka in spirit realm. Wow, grabe. Sarap makarating ng spirit realm. Kapatid, lalo na sa pagpupuri. Amen? Bagong taon, bagong buhay. Bagong pananampalataya ang gusto makita sa atin ng ating Panginoon. Bagong taon, bagong buhay na pasasalamat o gratitude o pagpapahalaga. Yan ang gusto ng Panginoon kasi seloso ang Panginoon. Dahil niya sa bagong taon, mga kapatid, lubos natin sa pasalamatan. Lagi tayong tumayo sa kanyang harapan. Lagi natin siyang itaas sa ating buhay. Lagi natin siyang bigyan ng kaluwalhatian. Wherever you eat or drink, do it for the glory of God. Ano man ang iyong ginagawa, gawin niyo ito para sa kakalwalhati ng Panginoon. Amen? Tandaan natin, mga kapatid, huwag nating sabihin hindi pwede. Dahil anong sinabi sa Romans 8:28? All things work together for good to those love God. To those love God. To them He is called according to His purpose. Walang imposible sa Diyos sa Lucas 1:37. Amen? Kaya sa iyong tutulong upang gawin natin yan. Kaya nga sabi ni Pablo dyan, kung hindi nyo kaya, tutulungan kayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil tinutulungan niya tayo. Dahil nga sa mga pagsubok, 1 Corinthians 10:13, diba? Sapagkat siya ay tapat at matuwid, hindi niya hayaan na bibigyan kayo ng pagsubok na higit sa iyong makakaya. Subalit, pagdating ng pagsubok na yon, ay isang magbibigay ng kalakasan, ng kapangyarihan sa iyo para mapagtagumpayan mo. Yan ay kailangan natin pasalamatan sa Diyos. Amen? Kailangan natin pahalagahan ang mga kanyang salita, ang kanyang mga pangako sa bawat buhay natin mananampalataya. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, lagi tayong may bagong taon, bagong buhay para maranasan, para ma-exercise natin sa ating buhay ang mga ganyang sitwasyon, ang mga ganyang gawain, mga activity na para sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid. Kaya dapat meron tayong prinsipyo. Bagong taon, bagong buhay, dapat meron tayong goal, meron tayong prinsipyo, meron tayong accountability sa ating buhay na talagang pinaprocess.
Kasi yung prinsipyong na yan po yung pagpapalevel up nga naman sa atin. Yung napapabuti yung ating pananampalataya. Ang hirap kasi pag pinag-uusapan yung pananampalataya, no? Sa Hebrew 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan at paniniwala sa bagay na hindi nakikita. No, kung mahina talaga ang pananampalataya natin, mga kapatid, hindi po natin maiintindihan yon. Ang pananampalataya kasi ay katiyakan. Ibig sabihin, wala pa, inaangkin na natin. Wala pa, kiniklaim na natin. Ako, habit ko yan. Wala pa, kiniklaim ko na. Ganyan ako. Kasi alam ko naman, yung hinihiling ko kay Lord, ay para sa Kanya. Para sa kakalwalhati niya. Alam nyo, ganun po yun. Pag may gusto kayo na ma-receive nyo, wala na sa prayer and fasting, dapat hingin nyo yung para kay Lord. Hindi yung para for the glory of me. Para for the glory of God. Tandaan po natin yan. Ano sabi sa 1 Corinthians 31? Kung nais mong magmalaki, ang ipagmalaki mo ang gawa ng Panginoon. Amen? Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Dapat sa ating buhay, yung ating pananampalataya ay mag-increase. Bakit? Para magkaroon tayo ng positibong mindset. Yung positive mindset. No? Dahil po yan ang sinasabi sa Philippians 4:13. Nakakayanan ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kumikilos sa akin sa Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kapangyarihan. Totoo yan, mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong positibo. Lagi tayong positive thinking. Kaya gusto ng Panginoon, kaya may bagong taon, may bagong buhay, may bagong pag-asa. Gusto niya lagi tayong nagkakaroon ng level up mindset. Yung mindset natin hindi na sa makamundong mindset, kundi sa makalangit na kaisipan. Sabi sa Colossians 3:1, na ituon ninyo ang iyong mga isip sa makalangit na kaisipan. Dahil sabi sa Romans 12:2, diba? Do not be conformed to the pattern of this world, but renew your mind. Para alam nyo kung anong nakabubuti o kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Totoo po yan, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng positibong pag-iisip. Isipin nyo, yung pagle-level up ng Panginoon, grabe ang dami sa atin. Kung talagang i-grip lang natin yan, mga kapatid, ang daming pag-asa, ang laking pag-asa, ang laking pagbabago. Isipin nyo, Revelation, taon-taon, ganyan ang gagawin mo sa iyong buhay. Magpapasakop ka sa Panginoon. Anong mararanasan natin, mga kapatid? Grabe, kapangyarihan ng Diyos ang mararanasan natin. Alam natin na kapangyarihan ng Diyos ay di masukat-sukat, di matimbang-timbang, mga kapatid. Kaya ganyan, kagrabe, walang hangganan. Sabi nga sa awit. Amen? At gusto ng Panginoon, mga kapatid, yung magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yung pagkakaisa sa isa't isa bilang mananampalataya, bilang mga mananampalataya na magkakapatid. Magkaroon tayo. Kaya nga, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong taon, na gusto ng Panginoon taon-taon nadadagdagan tayo. Kaya nga sa John sabi, bear fruit. No? Mamunga kayo, sumagana kayo, sabi ng Panginoon. Kaya pala may bagong taon, may bagong buhay. Gusto ng Panginoon, lagi tayong dumadami. Kaya nga praise God, sa God is love, ang bilis dumami. No? Dati,
devotion group lang. 3 tao hanggang dumami. Ngayon, meron pang mga churches, meron pang mga iba't ibang mga devotion. Amen. Nakikita po natin yung paglago. Taon-taon na level up tayo, taon-taon, iba-iba yung mga nag-aaral ng pastor. Amen. Grabe ang ginagawa ng Panginoon sa God is Love, mga kapatid. Amen? Meron tayong pagkakaisa. Tinutulungan natin ang bawat isa. Kasi sabi ng Panginoon sa Hebrew 10:24, 25, diba? Sikaping gisingin ang damdamin ng bawat isa sa paggawa ng mabuti at pagmamahalan. Di tulad ng ginagawa ng iba, kinaliligtaan nila ang pagtitipon. Sapagkat alam natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Kailangan meron tayong pagkakaisa. Kung dati isa lang yung friends mo, ngayon dapat marami ka ng friends na mananampalataya. Kung dati isa lang nai-invite mo noong 2024, dapat madagdagan yung pag-i-invite mo 2025. Pagkakaisa. Gusto ng Panginoon ang kanyang mga anak ay dumami. Hindi lang, as for me and my house, we will serve the Lord. Kundi gusto ng Panginoon, punuin ninyo ang langit. Grabe. Kaya pala may bagong taon, bagong buhay. Gusto ng Panginoon, gawin natin ang mga yan sa ating buhay. Grabe, dami nating trabaho sa Panginoon, mga kapatid, pero nakakatabang puso pag napangahawakan na po natin yung kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya mga kapatid, bilang encouragement, sikapin po natin palakasin ngayong bagong taon, bagong buhay, yung ating spiritual. Lagi po tayo magbasa ng Biblia, magbulay-bulay ng kanyang salita na sinasabi sa Josue 1:8, araw at gabi. Magbulay-bulayan nyo ang aking mga salita, kasulatan, upang masaad nyo kung ano ang nakasaad dito. Amen. So, praise and worship. Magpuri tayo, magpuri. Manalangin, tulad yan, prayer, bilang prayer, with fasting. Amen. Yan po ang dapat i-practice natin sa 2025. At more pa, mga kapatid. Amen? Kaya nga, bagong taon, bagong pag-asa, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, bilang pagtatapos natin, gusto ng Panginoon na lagi tayo magpasalamat sa Diyos sa biyayang tinatanggap natin araw-araw. Higit sa lahat ng ating buhay. Gusto ng Panginoon lagi tayong magkaroon ng goal, magkaroon ng layunin, hindi para sa sarili natin, kundi para sa lahat, higit sa lahat para sa Kanyang ikakalwalhati. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo lagi ng pagtitiwala, paniniwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Higit sa lahat, ang tao na pinaka-special na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Gusto ng Diyos na ipakita mo ang pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong kapatid mananampalataya. Gusto ng Diyos na i-share mo ang kanyang salita ngayong 2025. Bagong taon, bagong buhay ang gusto nang makita ng Diyos sa atin, mga kapatid. New testimony, new story, new life ang gusto ng Panginoon, sapagkat napakalinaw, mga kapatid, ang buhay natin ay with transformation. Merong pagbabago, mga kapatid. Kaya po, panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen? Kaya tayo po ay tumayo sapagkat tayo po ay merong banal na hapunan sa oras na ito.